Po tayo sandali. No? Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Nung isang linggo'y ating pong narinig ang kwento ng isang babaeng Samaritana na nakipag-usap kay Jesus habang siya ay nag-iigib ng tubig sa balon ni Jacob. At ngayon naman po ay ating natunghayan sa Ebanghelyo ang tagpo kung saan merong isang lalaking bulag na ipinanganak na pinagaling ni Jesus. Siguro marami sa atin hindi makaka-relate sa karanasan ng bulag. No, bakit? Kasi lahat po tayo nandirito ay nakakakita. Maaaring minsan malabo yung ating paningin, kailangan magsuot ng salamin, kailangan ayusin po yung ating paningin, pero wala sa atin dito ang bulag, katulad po ng binanggit sa ating ebanghelyo. Pero sa isang banda ay may mga pagkakataon din naman na akala natin ganoon kalinaw yung ating paningin, pero meron tayong mga pagkukulang sa ating pagkakita, sa ating paligid at sa ating kapwa. Kaya nga sa pagmamaneho halimbawa, meron silang tinatawag na blind spot. Blind spot. Anong ibig sabihin noon? Na pwede mong ma-miss ang ilang magmamaneho, ibang motorista, kasi hindi mo sila napapansin habang ikaw ay nagmamaneho. At yun ay delikado. Pwede kang mabangga, pwede kang makabangga, pwedeng merong mapahamak. Ang tawag po doon, blind spot. Magandang ating tignan yung ating mga sarili, kaugnay po ng ating ebanghelyo. Ano ba yung ating mga blind spots? Tingko po tatlo. Una, alam natin na ating hindi nakikita ang Diyos. Walang nakakakita sa Diyos. Merong mga pahapyaw ang Diyos sa ating buhay para ating maramdaman yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig, yung kanyang habag. Pero yung talagang harapan, sabihin ng isang tao, nakita niya at nakausap niya ang Panginoon, hindi yun mangyayari. Kahit sa Ebanghelyo, walang nakakita sa Diyos, ayon sa kasulatan. Pero nung si Jesus ay dumating, nagkaroon tayo ng pangitain tungkol sa Diyos. Kasi siya ang larawan ng Diyos. Siya ang anak mismo ng Diyos. Pero yan po yung nakakalungkot sa ating Ebanghelyo. Nasa harapan na ng mga Pariseyo si Jesus na gumawa ng himala, pinagaling ang bulag, pero hindi pa rin nilang makita-kita si Jesus. Bakit? Kasi wala silang pananalig kay Jesus. Kaya nga po sa ating buhay, meron sila tinatawag na eyes of faith. Anong ibig sabihin noon? Kahit hindi maganda yung nangyayari sa atin, kahit meron tayong pinagdaraan ng problema o hirap sa buhay, alam natin nandoon ang Diyos. Alam natin gumagalaw ang Diyos. Alam natin hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. At yan din po yung sinabi ni Jesus sa ating ebanghelyo sa ngayon. Ang sabi ni Jesus, ipinanganak na bulag ang lalaking ito, hindi dahil sa nakasala siya o ang kanyang mga magulang, kung hindi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Yung pong katagang yun, upang mahayag ang kalooban, ang kabutihan, ang kapangyarihan ng Diyos. Kuriyan po yung unang ating tignan. Sa ating paligid, may mga karanasan, may mga tao, may mga pangyayari na pwedeng magpamulat ng ating mga mata na talagang merong Diyos. Pero baka may mga pagkakataon din nakatutok lamang tayo sa ating hindi magandang karanasan, problema, karamdaman, hirap sa buhay. Kaya ating hindi mapansin yung mga pahapyaw, yung mga pagpaparamdam ng Panginoon mismo sa ating buhay. Naalala ko last week, meron akong isang kaibigan na nagsaserve sa isang simbahan sa Makati, ang nag-text sa akin. Ang sabi niya, Father, pag panalangin mo nga po ako po'y nade-depress. No? Meron po akong problema. Meron po akong anxiety problem. Hindi po ako makatukatulog. Alam niyo, nung ito'y nabasa ko, medyo nabigla po ako. Bakit? Kasi siya ay naglilingkod talaga sa simbahan. Yung lahat ng kanyang mga anak ay altar server sa chapel na yun.
Pero ang sabi ko sa aking sarili, paano niya hindi maramdaman ang galaw ng Panginoon kung siya'y babad sa loob ng simbahan? Kung may mga tao sa kanyang paligid na pwedeng magpaalaala sa kanya ng kabutihan at pag-ibig ng Panginoong Diyos. Siguro minsan pwede din mangyari sa atin yun Kapag ang ating lamang nakikita ay yung problema, kapag yung ating pansin lamang ay nasa ating karamdaman o sa ating pinagdaraanan. Kaya kahit nasa ating harapan na si Jesus, ating hindi pa rin mapanipaniwalaan na ito na nga ang mukha ng Diyos. Ito na nga ang tinig ng Diyos. Ito na nga ang pagpaparamdam ng Panginoon. Yan po yung unang paalaala sa atin. We cannot see God, but we can have a glimpse of God sa pamagitan mismo ng mga tao na pwedeng magparamdam at magpaalaala sa atin kung gaano kabuti ang Panginoon sa lahat ng ating mga pinagdaraan ng problema o hirap sa buhay. Pero pangalawa mga kapatid, we cannot see not only God but also ourselves. Ating hindi makita yung ating sarili ng lubusan. Siguro magandang ating isipin, sino ba sa atin ang kayang tignan ng buo yung ating sarili? Maaaring pwede nating makita yung ating kamay, yung ating tiyan, yung ating paa. Pero yung talagang buong sarili natin, ating hindi kayang makita yan. Imposible. Maliban kung haharap tayo ng salamin. Pero kapag tayo ay humarap sa salamin, meron pa rin mga parte ng ating katawan, halimbawa yung ating likod, na ating hindi talaga makikita ng lubusan. Hindi ko magandang paalaarin po yan sa atin. Kasi baka may mga pakakataon, madalas nating makita yung ating kapwa, yung kanilang kapintasan, kahinaan, at kailangan ayusin o baguhin. Pero bulag naman tayo sa ating mga sariling kapalpakan at kahinaan. Kaya nga ang sabi nila, napakadaling makita ang dapat ayusin ng iba kaysa yung ayusin natin sa buhay mismo natin. Pero sa isang banda, baka rin may mga pakakataon na ang ating lamang nakikita sa ating sarili ay yung puro pangit, yung mga ayaw natin. Pero ating binabaliwala kung gaano kabuti ang Panginoon na siyang lumikha mismo sa atin. Kung yan ang pangalawang paalaala sa atin, we cannot see not only God, but we cannot also see ourselves. Kasi baka may mga pakakataon mula tayo sa problema at kapalpakan ng iba, pero hindi yung kailangan nating ayusin at baguhin sa atin. Baka rin ang mulat lamang tayo yung pangit sa atin, pero hindi yung maayos at maganda mismo sa atin. Kaya tayo madali na naiinggit sa ating kapwa. Kaya nga may mga pakakataon at hindi sinasiraan ang iba. Pero pangatlo mga kapatid, maaari yung ating blind spot is that because we cannot see others. Ating hindi makita-kita yung ating kapwa. Kasi bakit? Baka kasi may mga pakakataon nakatutok lamang tayo sa ating sarili, sa ating nararamdaman, pero hindi yung nararamdaman at pangangailangan mismo ng iba. Sa ating ebanghelyo, merong lalaking bulag na namamalimos. Pero ano ang nakita ng mga alagad ni Jesus? Hindi yung pangangailangan ng bulag na kinakailangan nilang tugunan ng oras na yun. Ano ang kanilang nakita? Pagkakataong ito, para maliwanagan kami ni Jesus, sino ba talaga ang nagkasala? Yung lalaking bulag o yung kanyang mga magulang kung bakit siya ipinanganak na bulag? Hindi nila makita yung pangangailangan mismo ng lalaki nung oras na iyon na siya ay makatanggap ng kagalingan mula kay Jesus. Yung mga Pariseo, hindi din nilang makita yung kanilang kapwa, yung lalaking bulag. Bakit? Kasi sila'y nakatuon lamang saan na dapat Sabat, ito'y dapat ginagalang ng lahat. Walang dapat nagpapagaling kapag araw ng Sabat. Walang dapat gumagaling kasi ito'y araw ng Sabat. Hindi siya mula sa Diyos. Bakit? Kasi kanyang sinusuway ang utos ng Panginoon na galangin ang Sabat. Pero mga kapatid, hindi nila makita-kita na nung oras na yun, merong nangangailangan na tinugunan mismo ni Jesus. Bakit? Kasi baka minsan tayo din mismo bulag tayo sa ating kapwa.
Kasi nakatutok lamang tayo sa ating sarili. Nakatutok lamang tayo lagi sa mga batas katulad ng Sabat. Siguro sa isang banda, kung maliwanag sa atin yung ating mga blind spots, madali nating makita yung ating mga sarili doon sa lalaking bulag sa ating ebanghelyo. Pero mga kapatid, pansinin po ninyo itong ating ebanghelyo. Medyo may kahabaan. No? Medyo may kahabaan yung ating ebanghelyo. Katulad po yan ng ebanghelyo last Sunday. Ang sabi nga dito, chapter 9, verse 1 to 44 ni St. John. 1 to 41 pala. 1 to 41. Pero yung lalaki po, bulag lamang siya kailan? Verses 1 to 7. Doon lamang po siya bulag. Ibig sabihin, mas mahabang parte ng ating ebanghelyo sinasabi na yung lalaki nakakakita na. Kaya nga po ano ang tawag sa kanya? Dating bulag. Dating bulag. No? Magandang ating pong suriin ang ating mga buhay. Ngayong pong panahon ng Kwaresma, ika-4 na linggo na po tayo ng Kwaresma. Laetare Sunday na. Pero ang tanong, mulat na ba talaga yung ating mata sa kabutihan ng Panginoon? Nakikita na ba natin ng maliwanag kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Baka sa isang banda, nakatikom pa rin yung ating paningin, yung ating pansin, nakapikit pa rin tayo kaya ating hindi makita-kita hindi lamang ang Diyos na gumagalaw sa atin, yung buhay na kailangan baguhin natin o yung kapwa natin na nangangailangan mismo sa atin. Tingin ko 3 katanungan po yung magandang ating pagnilayan ngayong linggong ito. Una, ano ba yung ating madalas makita? Ano yung ating madalas makita? Kasi baka may mga pakakataon, madalas nating makita yung pangit. Madalas nating makita yung hindi maayos. Madalas nating makita yung kapintasan ng ating kapwa. Una, ano ba yung ating madalas makita? Pero pangalawang katanungan, ano ba yung madalas nating hindi makita? Kasi baka ating hindi makita-kita yung kabutihan ng iyong pamilya, yung kinikilos na maganda ng iyong kapitbahay, yung effort ng iyong mga magulang, ng iyong kapatid, ng iyong mga kasama. Ano ba yung ating madalas na hindi makita? Pero pangatlong katanungan, ano ba yung ayaw nating makita? Kasi baka may mga pakakataon, tayo mismo minumulat na ng Panginoon yung ating kalooban, dinadala na tayo ng Panginoon sa mga pangyayari o sitwasyon sa ating buhay para lamang tayo maliwanagan, para lamang tayo matauhan. Pero tayo ang pikit ng pikit. Tayo ang layo ng layo. Tayo ang tumatanggi. 3 katanungan. Ano yung madalas nating makita? Ano yung madalas nating hindi makita? At pangatlo, ano yung ayaw nating makita? Maganda po yung tawag sa lalaki sa ating ebanghelyo. Dating bulag. Napakasarap pakinggan. Dating bulag, pero ngayon ay hindi na. Sana yun din ang masabi sa atin, dati. Kasi merong naayos at nabago sa atin. Nakakalungkot kapag ang tawag sa atin ay palaging bulag. Ibig sabihin, walang nangyaring mag-aayos, walang nangyaring paghihilom, walang nangyaring pagbabago. Pero mayroong mas masaklap kaysa doon, yung masabi at matawag tayo na ngayon naging bulag. Baka dati nakakakita tayo, pero kalaunan nabulag tayo. Ang tanong, ano ang naging dahilan bakit tayo nabulag? Mga kapatid, magandang ating tignan ang ating mga sarili. Tayo ba ay dating bulag? Tayo ba ay habang buhay na bulag? O tayo ay bigla na lamang nabulag? Amen.